Mga kaibigan, ngayon ay panglimang araw ng Misa de Gallo, Misa de Aguinaldo. O sa Tagalog pa ay Simbang Gabi. Ang kulay ng suot ngayon ay pink. So anyway, ang aking pagla-live sa ngayon ay patungkol po sa isang barangay kapitan na pinatay noong November 25 na habang nagla-live. At habang nagla-live siya ay may isang lumapit na ang pangalan niya ay matanda na pangalan niya ay si Biting Diretso. Nagdala sa kanya ng isang pitaka na napulot ko. At yung pitaka na yun na may laman na pera at may laman ding ID. Ay magandang gabi, kapatid ko na Dennis, mahal na kapatid ko. Ay, nang binuksan, may nakalagay na pangalan ID, Janry Labador. Lalaki pero ang pitaka pambabae. Tapos habang tinitingnan niya, ay may dumaan na pulang Innova sa likod, sa labas sa kalsada. Tapos kalsada, meron siyang gate na bakal, pero bukas-bukas, hindi iyang sarado. Tapos may nakaparada ang kanyang Ford Ranger. Tapos nung tumuloy yung Innova sa una-una, makikita siya doon siya binaril. At ang sabi pa ng mga nag-imbestiga, ang bumaril ay sharpshooter. Kasi ang bumaril, lumalabas na habang nakasakay ng sasakyan, ay doon siya bumabaril. At tinamaan si Bubong Bukol dito sa dibdib. Sa kaliwang parte ng dibdib. Doon siya natamaan. Napatay siya. Pero nung pagdaan na yun ng kanyang alerto din ang mga bodyguard ni Dudong Bukol. Kaya, nang pumutok, nakapagpaputok din siya, pero kaya lang na ang ganting putok ay hindi ata nakatama doon sa sasakyan. So, habang nagla-live siya, papakita ko sa inyo ang pagla-live niya. Inilibing siya kanina, napakaraming tao ang nagkumpanyar para ihatid siya sa kanyang huling hantungan. Napakaraming mga taga Digo City ang nagmamahal kay Dudong Bukol. Tapos habang hinatid siya, ang sigaw ng lahat ng mga tao ay katarungan, katarungan. Ang tanong, may katarungan ba? Yan ang matinding tanong. Pero sa lumalabas, sa sitwasyon sa ngayon, habang nililibing siya kanina, namatay din, nas nauna pa kagabi, ang isa pa sana na magiging bayani natin kagaya kay Dudong Bukol. Si Dudong Bukol ay tinataguri ng mga taga Digo City na isang bayani. Bayani sapagkat nung nabubuhay siya gabi-gabi kahit na barangay kapitan siya ay nagla-live. Ibig sabihin nagla-live, binubuksan niya kanyang cellphone, sa Facebook nagla-live, at kanyang binibira. Yung paborito yung birahin diyan yung mayor ng Digo City. Isa sa mga binibira ni Dudong Bukol sa mayor ng Digo City, na ang pangalan niya ay si Joseph Fortich Cagas, ay nung pumalit siya na maging mayor ng Digos, may nauna pang mayor sa kanya na ang apelido ay Peña. At nung si Peña pang mayor, umutang siya sa bangko, binayaran ng siyudad ng Digos ng 100 million at pinatayo yung public market, palengke. Nung pumalit na si Mayor Joseph Fortich Cagas, umutang siya ng 400 million. Yung public market na pinagawa sa halaga ng 100 million ay pinaayos naman ni Mayor Joseph Fortich Cagas sa halagang 400 million. So sigurado tayo na mayroong talagang
korupsyon na nangyari, ha, Mayor? At hindi lang yan ang mga topic ni Dudong Bukol sa kanya. Tinitira pa rin ni Dudong Bukol si Mayor Joseph Cagas sa mga overpass niya sa mga street lights. Overlights yan ng mga, kada pinatayo mga welcome lang, simento, 6 billion. Grabe ka korap itong si Mayor Joseph Cagas. Dapat ang mga taga-Digos, magising na kayo, taga Davao del Sur. Huwag na kayong padala dyan sa political dynasty ng mga Cagas. Ang ginagawa ng mga Cagas dyan, yung pinagbulan ito ni ang pinakaunang Cagas na nagdala ng corona nila na magiging hari ng Davao del Sur ay si Douglas Cagas. Si Douglas Cagas ay matalino ito kasi number 4 sa bar exam ito noon kumuha ng bar exam pero patay na siya ngayon. Ang kanya mga anak, yan ang naging gobernador, vice gobernador si Douglas Mark Cagas IV. Iyan namang isang ito ay corrupt din ito si Douglas Cagas, Mark Douglas Cagas IV. Kasi nasintensyahan siya sa kasong Napoles. Kumbaga yung pera niya nung congressman siya ay ibinigay niya sa korporasyon ni Napoles. Ngayon, para hindi siya mabilanggo, inamin niya yung na binigay niya kay Napoles ang pera niya na PDAP bilang congressman. At kapalit ng pag-amin ay pinarusahan lamang siya na mas bababa sa 6 na taon na kulong. Kaya hindi siya nakulong, kundi nagsampa na lang siya ng probation. Tapos ito'y hinabol siya ng kanyang conviction sa Sandigan Bayan nung siya ay gobernador na. Kaya nangyari, tumakbo nung nakaraan ng halalan 2025 si Mark Douglas Cagas IV ng pwesto na vice gobernador. Sa kanyang pagtakbo, Evelyn, ay dinisqualified siya ng COMELEC kasi nga may conviction siya. Pero nabalitaan ko ng huli, naglabas ang Supreme Court ng temporary restraining order at ibinalik siya na gobernador. Ang vice gobernador. Ang kanyang asawa na si Yvonne Cagas ang siyang gobernador. Kinikwento ko ito kasi iyan ang unang Cagas. Yung kapatid naman ni Douglas Cagas na original ay may mga anak din na yung mayor ngayon si Joseph Portich Cagas. Yan ang kanyang anak. Yung isa si Jason ata yun. O si Tracy Cagas. Yan ngayon ang congressman ngayon. Ngayon ang away-away nila niya magkapagpipinsan ay matindi rin. Parang mga mortal na magkaaway. Pero yung una, pagpatay, ang tinitingnan, binibigyan ng persons of interest na pumatay kay Dudong Bukol ay number 1, si Jose Delson Tata Sala, mayor ng Santa Cruz, Davao del Sur. At siya ay tinuturing na suspect sapagkat bago pinatay si Dudong Bukol ay nagla-live lagi si Nelson Tata Sala na parang pinakita niya galit siya kay Dudong Bukol na kanyang dating kakampi naman. Kasama niya sa STL, kasosyo niya sa negosyo. Tapos siya mayor, ito si Dudong Bukol, kapitan sa ibang city. So ang nangyari, dahil sa kanyang banta, hindi ka na abutin ng Pasko. Di ka na abutin ng Pasko, dong. Parang ganun ang sabi. Tapos sabi niya, lolo mo. Ay, so ngayon, iyon ang naging isa sa suspect. Ang isa sa suspect ay si Lieutenant Colonel Glenn Ipong na panahon na yun ay hepe ng Digos City Police Station. Bata pa ito, si Glenn Ipong. Pagkatapos, nung isang linggo bago nangyari na binaril si Dudong Bukol, ay nakipagmurahan pa siya kay Dudong Bukol. At dahil doon, mukhang matindi ang galit. At ang isa pa na
nagdidiin kay Glenn Ipong ay yung pula na inuba na nakitang dumaan sa harap ng bahay ni Dudong Bukol ng alas 9 ng gabi nang binaril si Dudong Bukol ay nakita rin doon sa police station ng Digos. So, ibig sabihin, iyan yung po yung mga insidente na pwede mong sabihin na may kinalaman din talaga si Lieutenant Colonel Glenn Ipong. So, ang naging papel ni Tata Sala dito ay dahil sa siya yung nagla-live-live. Kung may galit man siya kay Dudong Bukol, ay doon niya binuhos sa live-live niya. Nagla-live din siya sa Facebook. Pero hindi mo ibig sabihin na nagla-live ka na sa tingin ko nananakot na hindi ka naabuti ng Pasko, ay pananakot nga, pero hindi ibig sabihin na siyang pumatay. Pagkatapos, may isa pang, ang pangatlo na person of interest, yung mayor ng Digos City na si Joseph Portich Cagas. Hindi kaya makain ng aso ang lahat ng binabanat ni Dudong Bukol sa kanya. Kung makakaintindi ka ng salitang Cebuano, gano'n ang pagbanat niya. Hindi makakain ng aso ang mga binabanat ni Dudong Bukol laban kay Mark Cagas. Binanatan niya rin ang kapatid ni Mark Cagas, si Joseph Portich Cagas. Ang kapatid naman ni Joseph na isa na congressman, binabanatan niya rin. So marami na. Ang ugat naman ng away na ay hindi lamang yung korupsyon, kundi nagalit si Dudong Bukol kay Congressman Tracy Cagas na kapatid naman ng mayor sapagkat pumirma sa impeachment laban kay Sara Duterte itong si Tracy Cagas. So bagkos, ang pumatay ngayon kay Dudong Bukol, pwede mong i-connect sa awayan sa gitna ng Sara Duterte at saka BBM. Anyway, may pumasok na isa pang person of interest. Huli lang. Ito si Vice Governor Mark Cagas. Bakit siya naging suspect? Kasi po, nalaman na 2 days pagkatapos binaril si Dudong Bukol, ang kanyang baril ay nagpad-blatter siya, gumawa siya ng affidavit of loss na wala ang kanyang baril na napakagarang baril. So, siguro naman, pwede mong sabihin na sinabi mong nawala kasi natatakot ka ngayon na utusan ka ng NBI o ng PNP na isuko mo baril mo para sa titistingan sa isang tinatawag na ballistic test. Ano ba yung ballistic test? Ang ballistic test po ay ibabaril mo yung baril doon sa normally mga kahoy ang binabaril. Tapos, pagkatapos na makabaril, kukunin ngayon ang balinis doon at bubuksan at ikumpara ngayon sa bala na nakuha sa bala na tumama sa katawan ni Dudong Bukol. At kung pareho ang gasgas ng mga balinis, ibig sabihin, si Vice Governor Douglas Mark Cagas Deport ang bumaril, ang nagpapatay. Pwedeng sabihin ganun. So, 4 sila ngayon. So, habang 4 ang tinatawag na suspect, pero bago yan, si Douglas Mark Cagas ay pumunta nagpakita doon sa bahay ni Dudong Bukol pagkatapos na mabaril si Dudong Bukol. Tapos, inaway niya, may bitbit siyang baril, inaway niya yung mga PNP, mga pulis na pumunta ron para lagyan ng yellow ribbon para imbestigahan ng suko. So, hinahanap ni Vice Governor Mark Cagas yung Chief of Police na si Glenn Ipong na parang palabasin na bakit niya pinatay si Dudong Bukol. So, ganun ang labas. Anyway, sa pagkatapos nung nagpalabas kaagad ng tinatawag na reward, kung sino makapagturo ng informasyon kung sino pumatay kay Dudong Bukol, ay bibigyan ng pera. Ang unang nagbigay walang iba kundi si
Yvonne Cagas, gobernador ng Davao del Sur. Siya ay asawa ni Douglas Mark Cagas IV na siya namang vice governor. Kita mo, political family, political dynasty. So paano mo naman tingnan itong political dynasty na ito na ang mayor naman ng Digos kung saan sakop ito ng Davao del Sur ay Cagas din pero magkaaway sila. At ang kanyang representative ay Cagas din pero mga kaaway ng kabilang Cagas. So paano mo maituturo to? May political dynasty ba kung magkaaway? Kung minsan pagka-apelido, pare sa apelido madali lang sa kanila yan kahit na magkaaway. Kulang platsa. So, ganon ang sitwasyon sa ngayon. Sino pa bang iba? Amil Mutalib, ito nagkukwento tayo ng mga kwan sa atin, lugar-lugar sa Mindanao. Si Pagaw Baker, good evening po. Okay, Sorina Habalya, ang gusto ng kriminal manatili siyang malinis sa paniwala ng taong bayan. Grabe ang kriminal na yan. Kriminal na nga, gusto pang magpalinis, malinis. Ang mafia, yun. Tapos sino ba ang pumatay kay Tatanong naman din natin kay Yusek Maria Catalina Cabral. Danilo Tyler na Imba Carabin, Dr. Tony, Engineer Toto Kausing. Tapos Sorina Jabalya, takot ang kriminal na yan na mabulgar. Zedri Katungkan, sasabihin nyo pa aray ko, pakak. So, Zedril, Kuya, Sorina Jabalya, like Dan. Okay, Dennis Kausing. Okay, ganito nga. Ganun ang kwento. So ngayon, hahayaan natin kailan kaya meron bang mangyayari dito sa isa pa na to. Takbo ng nito. Ito naman, may nadagdag ako na informasyon na kuha na si Lieutenant Colonel Glenn Ipong ay natanggal na siya. Nilagay na siya sa tinatawag na PIHAW. Ang PIHAW is Police Holding Accounting Unit. Kumbaga freezer. Kumbaga sa kagaya sa kwarta ni Saldico na frozen. So ngayon, ang si Glenn Ipong ay scholar pala yun ni Tata Sala nung nag-aral pa. So, kaya yan ang mga connection. At saka may record dito si Tata Sala na siyang tinuturo na nagpapatay kay Mayor Joel Brillantes ng Compostela sa Compostela province dati. Ngayon Davao de Oro na ata. Sa Diwalwal, Moncayo sa Davao de Oro. De Oro kasi gold yan. So ito yung sitwasyon natin. Ngayon ipakita ko sa inyo ang huling vlog, huling 46 minutes ni Dudong Bukol sa mundo. Habang nagla-live siya, dito siya binaril. Pero bago ipakita, mas maganda siguro ipakita ko lang muna kung anong nangyari sa libing. Ito po, libing kanina. Ayaw kalimti, hastisya dili, mahunong hangtod makaba. Hindi mo sa... Ano lang, tigmano lang. Kabalaka, dili ko mawala. Kay kada tingog nga musukol sa sayop na adiha ang akong kalag. Kada pagbarog ninyo, ako pud nagbarog uban ninyo. Ayaw kalimti, hastisya dili, mahunong hangtod makaba. Hindi mo sa... Nakikita nyo, mahigit 1 kilometro ang haba nung naghatid sa kanyang huling hantungan. Ngayon, ika na natin itong isa pa. Ibig sabihin ng kanta na yun, huwag kalimutan itong kapitan.
Ito pala yung huling ano niya, wag muna yan kasi parang dito na lang tayo sa isa. Ito po yung kuha sa mga libing kanina. Yan.
Okay, titignan natin ang isa. Ito yung ibang litrato ng libing din kanina. Dito si News. Hindi lang alim ang para sa kadaghanan, para sa maayo sa kadaghanan. Mao na iyang ipagkibusugan. Gugma sa katawan. Puno yun yung memorial ron. Puno na ako. Nasubo ang kanan. Dito si News. Hindi lang alim ang iyang para sa kadaghanan, para sa maayo sa kadaghanan. Mao na iyang ipagkibusugan. Gugma sa katawan. Puno yun yung memorial ron. Puno na ako. Nasubo ang kanan. Dito si News. Hindi lang alim ang iyang para sa kadaghanan, para sa maayo sa kadaghanan. Mao na iyang ipagkibusugan. Gugma sa katawan. Nasubo ang kanan. Dito si News. So, ang niyo kung saan bang may hustisya ba? Yan ang problema. So, ang ano dito, ang mga mangyari ito, sa totoo lang kung si Percy Lapid pag-usapan, parang si Percy Lapid na Bisaya, si Kapitan Bukol. Ang ano ka naman kay Cabral, magdasal din tayo kay Cabral kasi dapat sana siya ay nakikita ko na magsasalita na pala siya dapat laban sa mga kurakot na lumalapit sa kanya na siya buhay pa. No? Siya USEC pa sa DPWH. Sabi Amil Mutalib, Doc Attorney noon, kasi wala nang pag-asa ang Pinas. Cancer, stage 4 na majority ng population corrupted na. Tama po kayo. Ano? Si Percy Lapid, Kapitan Bukol at Cabral may pagkapareham, pagkagurgor, sit up ang motibo at pareho silang may nalalaman. Okay. Tapos Castro Teresita Gabina na panood ba to yung nasa munisipyo, sila talagang sinira ng mga kapatid ni Kap yung bulaklak na inalay ng munisipyo. Ay, hindi ko pa nakita yun. Mas magandang ano natin, hanapin natin yun. So,
Delikado na matatalo nito sa eleksyon si kwan, si Joseph Cagas. Hinahanap ko lang dito yung sinasabi mo na pictures given by the city government. So anyway, wala pa ako nakita ng litrato. Siguro sa kwan. Tingnan natin sa YouTube. So, ipapakita rin natin itong sigaw ng katarungan na hanggang ngayon ay hindi natutulog sa bayan o sa lungsod ng Digos City. Yan po.
Panawagan ng ginawa. Justice for Kaptudong Bukod. Girawas. Hear us, please hear us. Yan po. Abangan na lang ano isusunod natin follow-up. At iyan pong ating yung inaalay ko kay Dudong Bukol. Sorry na Jarag, grabe di pa rin alam kung sino ang kriminal. Ngayon ito nangyari. Ang lupit ng Pilipinas. Nikki D, plano niya after sa terminal niya magmamahinga na ng politika tapos pinatay. Joseph Franz Guzman, ginombertiya ng Katalo ni Kausing at ito batas at argumento sa pandaigdigang hukuman ng krimen at ang malabang batas sa ilalim ng Rome Statute na pandaigdigang batas. There is loyalty that protects the secrets and a loyalty that protects justice. Which one is yours? If you can serve both masters, ghost in the shell, innocence. Malalim yung pinagsasabi mo. Si Tomas Esplana, like and share. Good attorney kasi nakaabot din ng live mo. Salamat po. Nikki D, wala pa bang matumbok? Wala pa po natumbok ngayon. Castro Teresita Gabina. Kung post ko ito, tingnan mo. May post ka ba, Castro Teresita Gabina? Teresita, hanapin ko po. Castro Teresita Gabina. Ito ilalabas ko yung mo Ma'am Teresita Gabina. Ito ba yung dumaan sa city, nagbigay ng bulaklak ang city? Tayo na mo ipaglaban kung kayo imong ikarugan. Sukapat, nabalik mo ang kapitan din sila kayo sa Digos. Duhanan na kapitan ang namatay. Wala pa'y justisya. Wala pa'y justisya. Yan. Sinira yung mga bulaklak na binigay ng city. Kasi suspect man kasi si Mayor Joseph Cagas.
So yan po yung mga nangyari mga ilan sa mga nangyari kanina nung inilibing si Dodong Bukol. Hinatid siya sa kanyang huling hantungan. So Andy watching from Singapore, Nikki, at alam niyang may banta sa buhay niya. Noon pa man bakit niya hindi pinayos sa CCTV. Nikki D, napakapagtataka. CCTV sa mga dinaanan na sakyan nung gabing pinatay siya. Well, Dr. Kasi, you are always in our praise. Salamat po, Pastor Rodi Rabi. Elected son of God. Kagaya din ang kay Kapir si David kung sino ang yung mga suwail na binabanatan niya, siya rin ang tumira sa kanya. Sa mga Sorina Havalia, mga hostess, marami pero hostisya, wala. So, mga papasan miwas, upaw, batig na wong, ay, di ba? Wala, mga ganong mga ugali ay walang kwenta yan. Sorina Jabalia, gabi di pa rin alam kung sino ang kriminal. Sige, yan hanggang dyan lang tayo. Si Joseph Franz Guzman, gising, sabi niya, notify, maligayang adlaw, na magandang kapalaran. Sana sunaatin. Ano bang ibig sabihin sunaatin? Niki, topic mamaya, attorney, ang statement ng pamilya ng ex-Diploidsec na ayaw ipa-autopsy ang katawan. Ganun ba? Elected son of God, Soroy Jabala, grabe. Di pa rin alam kung sino ang kriminal. Niki, plano na niya sa after terminal niya. Ay, kinabasa ko na yan. So, hanggang dyan lang muna at babalik tayo after, no? Simbang gabi lang tayo.